Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, may kapareho kang gising pa rin sa ganitong oras naghahanap ng kwentong hindi lang magpapaiyak, kundi magpapaalala rin na kahit gaano kabigat ang panghuhusga ng mundo, may araw din ng katotohanan ng magsasalita para sa taong matagal na nananahimik. Sa bayan ng San Isidro Norte, may isang pamilyang halos kilala ng lahat, ang pamilya Del Rosario. Hindi sila pinakamayaman pero kung umasta si Baldemero Del Rosario parang siyang may-ari ng buong barangay. Dati siyang kagawad kaya dala-dala pa rin niya ang yabang ng isang taong nasanay na may yumuyuko sa kanya. Ang asawa naman niyang si Orlinda ay palaging nasa unahan ng simbahan tuwing linggo. May belo sa ulo, may hawak na rosaryo at may mukhang tila walang bahid ng kasalanan. Pero sa loob ng bahay nila, ibang-iba ang tunog ng kanyang boses. "Mea? Ang bagal-bagal mo naman. Kanina pa naghihintay ang labada." Sigaw ni Orlinda mula sa kusina. Mula sa maliit na silid sa likod ng bahay, lumabas si Salomea del Rosario o mas kilala sa tawag na Mea. Payat siya, mahinhin at may mga matang laging parang may gustong sabihin pero pinipiling manahimik. 23 taong gulang siya pero kung titignan ng mga kamay niya, parang matagal na siyang pagod sa buhay. Magaspang ang palad niya sa paglalaba, pamamalansya, pagtitinda sa palengke at pagtulong sa kung ano-anong gawain sa bahay. "Pasensya na po, Nay. Inasikaso ko lang po si tatay. Dinalen ko ng kape." Mahinang sagot niya. "Pasensya ng pasensya. Kung ang pasensya mo ginamit mo sa pag-asenso, baka hindi ka ganyan." Hindi na sumagot si Mea. Sanay na siya. Sa bahay na iyon, kahit tama siya, ang mali pa rin siya. Kahit tumulong siya, kulang pa rin. Kahit magpuyat siya, sasabihin pa rin walang silbi. At ang pinakamasakit, ang lahat ng ito ay nangyayari sa harap ng panganay niyang kapatid na si Crisanta na palaging nakangiti kapag napapagalitan siya. Si Crisanta ay maganda rin pero may talimang tingin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo bilang assistant sa isang opisina at dahil doon, pakiramdam niya ay mas mataas na siya kaysa sa kapatid. Lagi niyang sinasabi na si Mea ay paawa effect, mahina at pabigat. Ngunit ang totoo, matagal na siyang may inggit kay Mea dahil kahit simple lang ito, mas madaling mapalapit ang loob ng mga tao rito. "Mabuti pa nga si Ate Crisanta mo," dagdag ni Orlinda habang nag-aayos ng mga plato. "May trabaho, may dating, ikaw puro pangarap. Midwife ka pa. Saan ka kukuha ng pambayad sa pag-aaral?" Napupuyo si Mea. Pangarap niya talagang maging midwife. Bata pa lang siya, mahilig na siyang tumulong sa mga buntis na kapitbahay. Kapag may nangangailangan ng tubig, bimpo o kasama sa health center, siya ang unang tumatakbo. Naaalala pa niya noong 16 siya, tinulungan niya si Aling Sumay sa palengke nang himatayin nito dahil sa init. Doon nagsimula ang pangarap niyang maging isang taong makakatulong sa mga ina. Pero sa bahay nila, ang pangarap ay itinuturing na luho. Isang hapon, habang papunta si Mea sa palengke para bumili ng gamot ni Baldomero, nakita niya si Aling Sumay na hirap buhatin ng 2 bayong ng gulay. Matanda na ito, baluktot na ang likod pero pilit pa rin nagtatrabaho dahil wala nang ibang inaasahan. "Naku hiha, mabigat ito." "Kaya ko po, sanay naman po ako." Ngumiti ang matanda. "Ikaw talaga, Mea. Kung anak lang kita, hindi kita pagagalawin ng ganito." Natigilan si Mea sa sinabi. Sandali lang yun pero tumama sa dibdib niya. May mga salitang hindi naman malalim pero kapag galing sa taong marunong magmahal, parang gamot sa sugat. Hindi nila napansin na may isang lalaking nakamasid mula sa tapat ng lumang butika. Matangkad ito, simple ang suot na puting polo at maong at kahit walang alahas o magarang relo, may kakaibang tindig. Si Ignacio Valderrama o Nasio, ang isang tagapagmana ng Valderrama Holdings, isang malaking negosyo sa real estate, agrikultura at pribadong ospital. Pero sa San Isidro Norte, kaunti pa lang ang nakakaalam na bumalik na siya. Pinili ni Nasio na huwag munang magpakilala bilang mayaman, gusto niyang makita ang tunay na kalagayan ng bayan bago niya simulan ang plano ng kanilang pamilya, ang pagtatayo ng isang libreng maternity clinic para sa mga mahihirap na ina. Marami na siyang nakausap na opisyal pero karamihan sa kanila ay puro papeles at pabor ang alam. Noon lang siya nakitang isang babaeng tumutulong kahit wala naman siyang mapapalaa. Nang dumulas ang isang kahel mula sa bayong ni Aling Sumay at gumulong sa kalsada, mabilis itong pinulot ni Nasio at iniabot kay Mea. "Sa inyo yata ito."
Sabi niya, napatingin si Mea sa kanya. Ay, salamat po. Hindi ka ba nahihirapan? Mukhang mabigat. Ngumiti si Mea ng bahagya. Mas mabigat po siguro kung hahayaan kong magbuhat si Aling Sumay mag-isa. Natahimik si Nasyo. Simple ang sagot pero dun niya unang nakita ang klase ng puso ni Mea. Hindi ito nagpakitang gilas, hindi rin ito nagreklamo. Para bang natural sa kanya ang tumulong kahit siya mismo ay nangangailangan. Ako nga pala si Nasyo, baguhan lang dito sa bayan. Mea po. Mea, ulit niya, na parang inaalala ang pangalan. Maganda ang pangalan mo. Namula si Mea, hindi sanay sa papuri. Salamat po. Sige po, mauuna na kami. Baka hinahanap na ako sa bahay. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Minsan sa palengke, minsan sa health center, minsan sa lumang kapilya, kung saan si Mea ay tahimik na nagdarasal bago umuwi. Hindi agad naging pag-ibig ang lahat. Sa simula, usapan lang. Tungkol sa bayan, sa hirap ng mga tao, sa mga buntis na walang pambili ng vitamins, sa mga batang lumalaking walang check-up. Bakit midwife? Tanong ni Nasyo isang umagang nagkasabay sila sa tindahan ni Mang Guring. Tumingin si Mea sa malayo. Kasi po marami akong nakikitang nanay dito na natatakot manganak. Hindi dahil ayaw nila sa anak nila, kundi dahil wala silang pera. Walang sasakyan papunta sa ospital. Walang taong makikinig. Gusto ko sanang maging isa sa mga taong hindi sila huhusgahan. Hindi huhusgahan. Mahinang ulit ni Nasyo. Mahalaga iyon. Opo, lalo na kapag babae ka. Minsan bago ka pa makapagsalita, hinusgahan ka na. Napansin ni Nasyo ang bigat sa boses ni Mea nang sabihin iyon, pero hindi niya pinilit magkwento ang dalaga. Sa bawat pagkikita nila, mas lalo niyang naintindihan na si Mea ay hindi mahina. Tahimik lang siya dahil lumaki siyang walang ligtas na lugar para magsalita. Sa bahay, hindi nakaligtas kay Crisanta ang pagbabago sa kapatid. Napapansin niyang mas madalas nang may bahagyang ngiti si Mea. Minsan nahuli niya itong may hawak na maliit na notebook kung saan nakasulat ang mga ideya tungkol sa pangarap na maternity clinic. Ano yan? Tanong ni Crisanta sabay agaw ng notebook. Ate, akin po yan. Binuklat ni Crisanta at tumawa. Libreng check-up para sa buntis? Emergency shelter? Ano ka, tagapagligtas ng bayan? Crisanta, ibalik mo po. Ambisyosa ka rin, no? Wala kang ang pera pamasahe? Nangangarap ka pang magpapayo ng kung ano-ano. Kinuha ni Mea ang notebook pero bago pa siya makaalis, dumating si Orlinda. Ano na naman niyang pinagtatalunan niya? Tanong nito. Si Mea, Nay, may lalaki sigurong nagpapalakas ng loob parang lumalaki ng pangarap. Naro ang tingin ni Orlinda. Lalaki? Sinong lalaki? Wala po, Nay. Mabilis na sagot ni Mea. Kaibigan lang to. Kaibigan. Suminghal si Orlinda. Ang babae kapag kung sino-sinong lalaki ang kaibigan, nauuwi sa kahihiyan. Naramdaman ni Mea ang init sa mukha niya. Wala po akong ginagawang masama. Lahat ng nahuhuling gumagawa ng masama, ganyan ang sinasabi. Tandaan mo, Mea, ang pangalan ng pamilya ang dala mo. Huwag mo kaming ipahiya. Gusto sanang sabihin ni Mea na buong buhay niya, siya ang palaging pinapahiya sa loob ng bahay na iyon. Pero nilunok niya ang salita. Samantala, lalong nagiging malalim ang samahan nila ni Nasyo. Isang araw, dinala siya nito sa bakanting lupain sa dulo ng bayan. Malawak iyon. May matandang puno ng mangga at may lumang gusaling halos gumuro na. Dito ko gustong itayo ang klinik, sabi ni Nasyo. Napatingin si Mea sa kanya. Klinik? Oo. Para sa mga buntis, para sa mga nanay na walang mapuntahan, pero kailangan ko ng taong makakaintindi kung ano talaga ang kailangan nila. Bakit mo po sinasabi sa akin? Dahil ikaw ang unang taong nakausap ko na hindi proyekto ang tingin sa mahihirap. Tao ang tingin mo sa kanila, hindi nakasagot si Mea. Sa unang pagkakataon, may taong hindi siya tinawag na pabigat, ambisyosa o kahihiyan, may taong nakakita sa pangarap niya at hindi ito tinawanan. Doon nagsimula ang mas malinaw na pagtingin nila sa isa't isa. Hindi man garbo ang panliligaw ni Nasyo, ramdam ni Mea ang respeto. Hindi siya minamadali, hindi siya pinipilit. Kapag kasama niya ito, hindi niya kailangang patunayan na mabuti siya. Nakikita na ito ni Nasyo kahit tahimik siya. Ngunit dumating ang unang malaking pagsubok. Isang gabi, nakatanggap si Nasyo ng tawad sa Singapore. Nagkaproblema ang isa sa pinakamalaking kontrata ng kumpanya. Kasabay pa noon, lumala ang kondisyon ni Doña Celestina, ang matandang babaeng tumayong lola at gabay niya mula pagkabata. Kailangan niyang umalis kinabukasan. Hinanap niya si Mea sa maliit na waiting shed malapit sa health center. Mea, sabi niya, halatang mabigat ang loob. Kailangan kong umalis ng ilang linggo. Sandaling tumahimik si Mea. Babalik ka po. Hinawakan ni Nasyo ang kamay niya. Babalik ako. At pagbalik ko, kakausapin ko ang pamilya mo ng maayos. Ayokong nagtatago ka. Ayokong pinagdududahan ka nila. Nasyo, baka magalit sila. Hayaan mong ako ang humarap. May inagot siyang maliit na sobre. Basahin mo ito kapag nakauwi ka na. Nandoon lahat ng gusto kong sabihin.
At may isa pa akong ibibigay sana, pero gusto kong gawin iyon sa tamang paraan. Hindi alam ni Mea na sa loob ng sobre ay may sulat na nagsasabing mahal siya ni Nasyo at handa itong mamanhikan sa oras na bumalik. Hindi rin niya alam na nakita ni Crisanta mula sa di kalayuan ang pag-abot ng sobre. Nang gabing iyon, habang natutulog si Mea sa sobrang pagod, pumasok si Crisanta sa silid niya. Kinuha nito ang sobre mula sa ilalim ng unan. Binasa niya ang laman. At habang tumatagal, lalong dumilim ang mukha niya. Mamanhikan? Sa'yo? Kinabukasan, wala na ang sulat. Akala ni Mea baka nalaglag o naitapon niya. Hindi niya alam, itinago ito ni Crisanta sa lumang kahon sa aparador, kasama ang inggit na matagal na nitong kinikimkim. Lumipas ang ilang linggo. Walang tawag si Nasyo dahil hinarang din ni Crisanta ang ilang mensaheng dumating sa lumang cellphone ni Mea. Kapag may tumatawag na hindi kilala, pinapatay niya ito. Kapag may text, binubura niya. Unti-unting nabalutan ng kaba si Mea, pero pinili niyang magtiwala. Hanggang isang umaga, habang naglalaba siya, nakaramdam siya ng pagkahilo. Napaupo siya sa tabi ng batya at napahawak sa sikmura. Ilang araw na siyang naduduwal. Ilang araw na ring kakaiba ang pakiramdam niya. Nang lihim siyang samahan ni Nanay Iska sa maliit na klinik sa kabilang barangay, doon niya nalaman ang totoo. Buntis siya. Nanginginig ang kamay ni Mea habang hawak ang resulta. Hindi takot ang unang naramdaman niya. Kakaiba pero may munting ligaya. Anak nila ito ni Nasyo. Anak ng lalaking nangakong babalik. Ngunit kasabay ng ligayang iyon ay ang matinding pangamba. Paano niya sasabihin sa pamilya niya? Paano kung hindi siya paniwalaan? Pag-uwi niya, nadatnan niya sina Baldomero, Orlinda, Crisanta at Chabiring sa sala. Parang sinadya ng tadhana na naroon silang lahat. Nay, Tay, may sasabihin po ako. Ano na naman? Singhal ni Baldomero. Napahawak si Mea sa tiyan niya. Buntis po ako. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, bumagsak ang galit parang bagyo. Ano? Sigaw ni Orlinda. Sinabi ko na nga ba? Sabi ni Crisanta. May lalaki nga. Tahimik? Sigaw ni Baldomero. Lumapit siya kay Mea, nanginginig sa galit. Sino ang ama? Si Nasyo po. Babalik po siya. Mahal niya po ako. Tumawa si Chabiring ng matinis. Nasyo? Sino mang Nasyo na yan? Baka pangalan lang ng kung sinong lalaking napulot mo sa kalsada. Totoo po. Hindi po ako nagsisinungaling. Sinampal ni Orlinda ang mesa. Sinira mo kami. Sinira mo ang pangalan ng pamilyang ito. Hindi na nakita ni Mea ang kahit kaunting pag-aalala sa mga mata nila. Walang nagtanong kung ayos lang ba siya. Walang nagtanong kung kumain na ba siya. Ang nakita lang nila ay kahihiyan. Mula noon, nagsimulang gumuho ang mundo ni Mea. Hindi na siya pinayagang lumabas. Kinuha ni Crisanta ang cellphone niya. Kapag may kapitbahay na nagtatanong kung nasaan siya, sinasabi ni Orlinda na may sakit. Ngulit sa gabi, dinig ni Mea ang bulungan sa sala. Dapat turuan ng leksyon, sabi ni Chabiring. Kapag kumalat to, tapos tayo, sabi ni Baldomero. Mas mabuting tayo ang unang magsalita para malaman ng tao na hindi natin kinukonsinti. Sa loob ng maliit na silid, yakap ni Mea ang kanyang tiyan habang tahimik na umiiyak. Hindi niya alam kung nasaan si Nasyo. Hindi niya alam kung bakit wala itong balita. Pero sa kabila ng takot, bumulong siya sa anak na nasa sinapupunan niya. Kapit ka lang anak, hindi kita iiwan. Sa labas ng bahay, hindi makapali si Benjo Laksamana, ang tricycle driver na matagal ng kaibigan ni Mea. Ilang araw na niyang hindi nakikita ang dalaga. Nang tanungin niya si Crisanta, ngumiti lang ito ng malamig. Wala ka nang pakialam sa kapatid kong Benjo at mas mabuting huwag kang makialam.
Ngulit may naramdaman si Benjo na mali. Gayon din si Nanay Iska na minsang nakarinig ng iyak mula sa likod ng bahay ng mga Del Rosario. Dumating ang gabi bago ang kapistahan ng barangay. Sa loob ng bahay, narinig ni Mea ang pinakamasakit na plano. Bukas, sabi ni Baldomero, ipapakita natin sa lahat kung ano ang nangyayari sa anak na hindi marunong mag-ingat. Sa lumang kulungan? Tanong ni Crisanta. Oo, sabi ni Orlinda, para hindi pamarisan. Namlamig ang buong katawan ni Mea. Napahawak siya sa kanyang tiyan, naninginig, habang ang luha ay tahimik na bumabagsak sa pisngi niya. Doon niya maintindihan na ang sariling pamilya niya, ang mga taong dapat unang yumakap sa kanya, ang siya ring naghahanda para ipahiya siya sa harap ng buong bayan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Minsan, sa ganitong oras ng pananahimik, mas malakas nating naririnig ang mga kwentong hindi basta tungkol sa sakit, kundi tungkol sa babaeng akala ng lahat ay tuluyan ng mawawasak. Pero sa mismong araw ng kanyang kahiyan, doon pala magsisimula ang unang hakbang ng kanyang pagbangon. Kinabukasan ng umagang iyon, tila mas maingay kaysa karaniwan ng buong San Isidro Norte. Kapistahan sa barangay kaya maaga pa lang ay may mga banderitas nang nakasabit sa kalsada, may amoy ng nilulutong pansit at minudo sa bawat bahay, at may mga batang nagtatakbuhan habang hawak ang lobo at candy. Sa labas, mukhang masaya ang lahat. Pero sa loob ng bahay ng mga Del Rosario, may isang babaeng naninginig na takot habang nakaupo sa sahig ng maliit niyang silid. Si Mea ay hindi halos nakatulog. Magdamag niyang ginakap ang kanyang tiyan. Iniisip kung paano niya maililigtas ang anak na nasa sinapupunan niya mula sa sariling pamilya. Ilang beses niyang sinubukang buksan ang bintana pero nilagyan na yon ng kahoy ni Baldomero. Wala siyang cellphone, wala siyang pera, at higit sa lahat, wala siyang taong malapitan sa loob ng bahay. Sa labas ng pinto, narinig niya ang boses ni Orlinda. Buksan mo na, baka mamaya dumami na ang tao sa kalsada, hindi na natin magawa ng maayos. Sumagot si Crisanta, may halong inis at sabik sa boses. Nakahanda na po, tinanggal ko na rin yung mga gamit niya, wala siyang maitatakbo. Nang bumukas ang pinto, tumambad kay Mea ang mukha ng kanyang ina. Nakaayos si Orlinda na parang pupunta sa misa. Malinis ang damit, maayos ang bulok, may rosaryo pa sa pulso. Kung sino man makakakita sa kanya sa labas, iisiping isa siyang butihing ina. Pero sa mga mata ni Mea, siya ang babaeng handang ipagpalit ang anak sa reputasyon. Tayo, malamig na utos ni Orlinda. Nay, maawa po kayo. Buntis po ako. Kahit sa akin hindi na kayo maawa, sa bata na lang. Kumunot ang noo ni Orlinda. Dapat naisip mo yan bago ka nagdala ng kahiyaan sa bahay na ito. Hindi po kahiyaan ng anak ko, nanginginig na sagot ni Mea. Isang malakas na sampal ang gumuhit sa katahimikan ng silid. Napahawak si Mea sa pisngi niya, habang si Crisanta naman ay napangisi mula sa likod ng kanilang ina. Ang kapal mo nang sumagot ngayon. Dati tahimik ka lang. Ano, dahil may lalaki kang inaasahan? Babalik si Nasyo. Hindi niya kami pababayaan. Tumawa si Crisanta. Kung totoo yan, nasan siya ngayon? Hindi makasagot si Mea. Hindi dahil wala siyang tiwala kay Nasyo, kundi dahil kahit siya, unti-unti nang dinudurog ng kaba. Ilang linggo na itong walang balita. Hindi niya alam na lahat ng paraan ng lalaki para makontak siya ay sinira at hinarang ng sariling kapatid niya. Hinila si ni Baldomero palabas ng silid. Hindi marahas na parang bugbog, pero sapat para mawalan siya ng balanse. Napahawak siya sa dingding, pinipilit protektahan ng tiyan niya. Kay, dahan-dahan po. Tumahimik ka. Kung hindi ka namin tuturuan ngayon, habang buhay mong iisipin na pwede mong yurakan ng pangalan namin. Sa bakuran ng bahay, nandun ang lumang kulungan ng aso. Dati itong pinaglalagyan ng aso nilang bantay na matagal nang namatay. Kalawangin na ang bakal, may tuyong dahon sa loob at may amoy ng lupa, lumang dumi at pagkabulok. Noon pa man, ayaw-ayaw ni Mea lumapit doon dahil masikip at madilim. Pero ngayon, iyon ang lugar na pinili ng sariling pamilya niya para gawin siyang halimbawa. May ilang kapitbahay nang nakatayo sa labas ng bakod. Ang iba, nagtataka. Ang iba, nakikisilip.
May mga batang pinapauwi ng kanilang mga magulang pero may mga matatanda ring tila naghihintay ng palabas. Sa kanto, nandoon si Nanay Iska. Hawak ang bayong niya. Nanlaki ang mata nang makita si Mea. Diyos ko, Orlinda, ano yung ginagawa ninyo? Tanong ni Nanay Iska. Wala kang pakialam, Iska. Disiplina ito para malaman ng mga dalaga rito kung saan napupunta ang kalandian. Napahawak si Nanay Iska sa dibdib. Buntis ang anak mo. Mas mabuting ang makita ng lahat. Sabat ni Tia Viring na nakarating lang at tila siya pa ang pinakamasaya sa nangyayari. Para hindi pa marisan. Itinulak ni Baldomero si Mea papunta sa kulungan. Napaluhod siya sa loob dahil mababa ang kisame nito. Nasagi ang siko niya sa kalawangin na bakal at napapikit siya sa hapdi. Agad niyang tinakpan ng tiyan niya gamit ang dalawa niyang kamay. Nay, please! Umiiyak niyang sabi. Huwag po dito. Huwag sa harap ng tao. Lumapit si Orlinda sa kulungan. Nanginginig ang labi nito. Hindi dahil sa awa, kundi sa galit at kahihiyan. Dapat lang yan sa malanding tulad mo. May ilang napasinghap, may ilan namang bumulong. Si Crisanta, hawak ang cellphone, nagsimulang kumuha ng video. Ate, huwag mo akong kunan. Pakiusap ni Mea. Maawa ka naman. Bakit? Natatakot ka bang makita ng lalaki mo? Sagot ni Crisanta. Baka sakaling makita niya kung anong klaseng babae ka. Sa kabilang dulo ng kalsada, si Benjo Laksamana ay bagong dating sakay ng kanyang tricycle. Kagabi pa siya hindi mapakali. May kutob siyang may mangyayaring masama matapos siyang marinig mula kay Nanay Iska na ikinulong daw si Mea sa kwarto. Nang makita niya ang kumpulyong tao sa tapat ng Del Rosario, agad siyang bumaba. Mea! Sigaw niya. Sinubukan niyang lumapit pero hinarang siya ni Baldomero. Huwag kang makikialam dito, Benjo. Kagawad ka dati, Mang Baldomero. Alam mong mali ito. Buntis ang anak ninyo. Hindi aso yan para ikulong. Anak ko yan, sagot ni Baldomero. Ako ang may karapatang magdisiplina. Hindi disiplina ang pagpapahiya, sagot ni Benjo. Nanginginig si Mea sa loob ng kulungan. Hindi niya alam kung dahil sa takot, gutom o lamig ng lupa sa kanyang mga puhod. Naririnig niya ang bawat bulungon. Kawawa naman. Kasalanan din niya. Sino kayang ama? Baka nga kung sino-sino. Bawat salita ay parang batong inihahagis sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi napansin ng marami ang 3 sasakyang itim na huminto sa dulo ng kalsada. Isa-isang bumukas ang pinto. Lumabas si Nasio, nakasuot ng simpleng dark suit, halatang galing sa mahabang biyahe. Kasama niya ang isang babaeng elegante at matalimang tingin, si Attorney Sabina Quijano. Kasunod nila ang doktor na si Dr. Laramie Santos at 2 tauhan mula sa Valderrama Foundation. Nalaman ni Nasio ang nangyayari kay Benjo. Noong nakaraang gabi, matapos masigurong may hindi tama, hinanap ni Benjo ang lumang calling card na minsang naiwan ni Nasio sa tindahan ni Mang Turin. Ilang beses siyang tumawag hanggang may sumagot na assistant mula sa opisina ni Nasio sa Maynila. Nang makarating ang balita kay Nasio sa airporte pa lang, halos hindi na ito naghintay ng pahinga. Diretso siyang bimiyahe papuntang San Isidro Norte. Paglapit ni Nasio sa bakuran, unti-unting natahimik ang mga tao. Hindi dahil kilala agad nila siya, kundi dahil may bigat ang dating niya. Ang mga matang tahimik noon sa harap ni Mea ay ngayon puno ng galit na pinipigil lang ng dangal. Nasio, halos pabulhong na sabi ni Mea nang makita siya. Parang nabasag ang dibdib ni Nasio sa nakita. Ang babaeng pinangakuan niyang babalikan, nakaluhod sa kulungan ng aso, buntis, umiiyak at pinagtitignan ng buong kapitbahay. Lumapit siya sa kulungan pero hinarang siya ni Baldomero. Sino ka para pumasok sa bakuran ko? Tumingin si Nasio sa kanya. Ako ang lalaking hindi ninyo pinakinggan. Ako ang ama ng dinadala ni Mea. Nagkagulo ang bulungon ng mga tao. Sinungaling, sigaw ni Orlinda. Kung ikaw ang ama,
Bakit ngayon ka lang sumulpot? Sumagot si Attorney Sabina, malamig at malinaw ang boses. Dahil may humarang sa komunikasyon at sa oras na ito, mas marami kayong dapat ipaliwanag kaysa kanya. Napaatras si Crisanta, pero nakita ni Nasio ang cellphone sa kamay nito. Ikaw ang kumuha ng sulat, di ba? Tanong niya. Namutla si Crisanta. Wala akong alam. Hindi na siya pinansin ni Nasio. Lumuhod siya sa harap ng kulungan at hinawak ang bakal. Mea, tingnan mo ako. Nahihirapang itaas ni Mea ang mukha niya. Akala ko, hindi ka na babalik. Bumalik ako, sabi ni Nasio, basag ang tinig. Patawarin mo ako kung huli ako. Hindi mo kasalanan, iyak niyang sagot. Tinago nila lahat. Hindi ko alam kung paano ka tatawagin. Bumaling si Nasio sa mga tauhan niya. Buksan niyo ito. Walang magbubukas niyan, sigaw ni Baldomero. Humakbang si Attorney Sabina. Subukan niyong pigilan at tatawag ako ng pulis ngayong din. Ang ginawa ninyo ay unlawful detention, public humiliation at endangerment sa isang buntis. Maraming saksi, may video pa. Naninginig sa galit si Baldomero, pero wala siyang nagawa nang buksan ng mga tauhan ni Nasio ang kulungan. Maingat na inalalay ni Nasio si Mea labas ng kulungan. Nang makatayo siya, halos bumigay ang mga tuhod niya, kaya agad siyang kinarga ni Nasio sa mga bisig nito. Nasio, ang mga tao, mahinang sabi niya. Hayaan mo silang makita, hindi ikaw ang dapat mahiya. Sa harap ng lahat, inilapag ni Nasio si Mea sa isang silyang dinala ni Benjo. Lumuhod siya sa harap niya, kinuha mula sa bulsa ang maliit na kahon na matagal na niyang dala at binuksan iyon. Isang simpleng sinsing ang naroon, hindi sobrang laki pero malinaw na pinili ng may pagmamahal. Salomea del Rosario. Sabi ni Nasio habang tahimik ang buong paligid. Noong una kitang makita, hindi mo alam kung sino ako. Pero tinulungan mo pa rin ang isang matandang babae dahil iyon ang tama. Minahal kita hindi dahil kailangan kitang iligtas, kundi dahil nakita ko kung gaano ka katatag kahit ilang beses kang sinubukang baliin ang mundo. Hindi ko hahayaang tawagin nilang kahihiya ng anak natin. Papakasalan kita, Mea. Pananagutan ko ang bata dahil anak natin siya. At higit sa lahat dahil mahal kita. Napahagulgol si Mea. Hindi ito iyak ng biglang saya lamang. Iyon ay iyak ng babaeng matagal na pinaniwalang wala siyang halaga. Tapos biglang may isang taong lumuhod sa harap ng mga nanghusga sa kanya at piniling ipaglaban siya. Oo, bulong niya. Oo, Nasio. Isinuot ni Nasio ang singsing sa daliri niya. May ilang kapitbahay ang napaluha. Si Nanay Sky hayagang humikbi. Si Benjo naman ay yumuko, halatang pinipigil ang emosyon. Ngunit ang pamilya del Rosario ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Balderrama? Bulong ni Mang Turing mula sa likod. Siya ba yung Balderrama? Tumayo si Attorney Sabina at humarap sa mga tao. Para malinaw sa lahat, si Ginoong Ignacio Balderrama ang tagapagmana ng Balderrama Holdings at tagapagtatag ng itatayong Balderrama Maternal Care Center dito sa bayan. At ang babaeng ipinahiya ninyo na yan, ang babaeng pinili niyang pakasalan. Sa isang iglap, ang mga matang ng husga kay Mea ay napalitan ng hiya. Ang mga dating bumubulong na siya ay marumi ay biglang hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit hindi fairy tale ang nangyari pagkatapos. Habang nakatayo si Mea, bigla siyang nahilo. Napahawak siya sa tiyan at napangiwi. Masakit, bulong niya. Agad lumapit si Dr. Laramie. Kailangan nating siyang dalhin sa ospital. Dehydrated siya at sobrang stress. Nasio did not hesitate. Binuhat niya muli si Mea habang si Orlinda ay biglang lumapit. Sandali! Anak ko yan! Sigaw nito. Huminto si Nasio at tumitin sa kanya. Ngayon niyo lang naalala. Hindi mo siya pwedeng kunin, dagdag ni Baldomero. Mea, kahit nanghihina ay nagsalita. Ayoko na pong manatili dito. Parang sinaksak sa yabang si Baldomero. Mea, hindi po ako aso, tay. At hindi kahihiya ng anak ko. Walang nakasagot.
Dinala si Mea sa pribadong ospital na konektado sa Valderrama Foundation. Doon siya nilagyan ng swero, chinek ang lagay ng bata at binigyan ng tahimik na kwarto. Si Nasyo ay hindi umalis sa tabi niya. Hawak niya ang kamay ni Mea habang natutulog ito at sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakahinga ng maluwag habang saglit si Mea. Nang gising siya, naroon si Dr. Laramie. Mea, mahinahon nitong sabi. Ligtas ang bata ngayon pero kailangan mo magpahinga. Sobrang stress ang pinagdaanan mo. Kailangan nating bantayan ang pagbubuntis mo. Napaluha si Mea. Akala ko mawawala siya. Hindi mo kasalanan ang nangyari, sabi ng doktor. At mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Naroon din si Attorney Sabina, may hawak na folder. Ipinaliwanag dito na maaring silang sumampa ng reklamo laban kina Baldomero, Orlinda, Crisanta at Tia Viring. Hindi madaling desisyon yun. Kahit sinaktan siya, pamilya pa rin sila ni Mea. Pero habang nakahawak siya sa tiyan niya, naisip niya na hindi na lang sarili niya ang kailangan niyang protektahan. Natatakot ako, sabi niya kay Nasyo nang silang dalawa na lang sa kwarto. Paano kung sabihin ng tao na masama akong anak? Umupo si Nasyo sa gilid ng kama. Ang masamang anak ba, Mea, yung gustong mabuhay ng ligtas? O yung magulang na kayang ikulong ang buntis na anak sa kulungan ng aso? Tahimik siya mumiyak. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit. Bulong niya. Dahan-dahan. Hindi kailangan bukas ay okay ka na. Ang mahalaga, wala ka na doon. Ilang oras matapos iyon, dumating sina Baldomero at Orlinda sa ospital. Wala na ang tapang nila. Nakaayos pa rin si Orlinda pero hindi na kasing taas ang noon niya. Si Baldomero naman ay hawak ang sombrero. Hindi alam kung saan titingin. Kasama nila si Crisanta na halatang galit pa rin pero takot sa kahihinapnan. Anak, sinumulan ni Orlinda. Pilit pinapalambot ang boses. Umuwi ka na sa atin. Pag-usapan na lang natin ito sa bahay. Hindi agad sumagot si Mea. Naroon si Nasyo sa tabi niya pero hindi niya siya sinagot para sa kanya. Hinayaan siyang magsalita. Nay, sabi ni Mea, mahina ang gulit hindi na tulad ng dating takot. Hindi po ako uuwi habang hindi ako ligtas sa bahay na yon. Nalaki ang mata ni Orlinda. Ano? Hindi po ako uuwi habang hindi ako ligtas sa bahay na yon. Pinapalaki mo lang ito, sinitid ni Baldomero. Pamilya tayo, huwag mong sirain ang pangalan natin. Hindi ako ang sumira, tay, sagot ni Mea. Noong ikinulong niyo ako sa kulungan ng aso, kayo na ang sumira sa pamilya natin. Napayuko si Baldomero. Lumapit si Crisanta. Kaya ka lang matapang dahil mayaman siya. Tumingin si Mea sa kapatid. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Hindi. Matapang ako dahil magiging ina na ako. At ayokong lumaki ang anak ko na iniisip niyang normal ang pananakit basta pamilya ang gumagawa. Tahimik ang kwarto. Humakbang si Attorney Sabina. Mula reyon, lahat ng pakikipag-ugnayan ninyo kay Miss Del Rosario ay dadaan muna sa legal counsel habang iniimbestigahan na nangyari. Legal counsel? Halos mapasigaw si Orlinda. Anak namin siya. Buntis siyang babae na inilagay ninyo sa panganib, sagot ni Sabina. At may karapatan siyang protektahan ng sarili. Nang umalis ang mga Del Rosario, naiwan si Mea na nanginginig pa rin. Hindi madali ang ginawa niya. Pero iba na ang luha niya ngayon. Hindi na iyon luha ng ganap na pagkatalo. Iyon ay luha ng unang pagtindig. Makalipas ang 2 araw, inilipat si Mea sa isang tahimik na bahay sa loob ng Valderrama compound. May maliit na hardin, maliwanag na bintana at kwartong malinis na may puting kurtina. Doon niya nakilala si Evel, ang nurse na aalalay sa kanya at si Manang Dulcelina, ang kusinerang may malambing na boses at mahilig magluto ng lugaw na may luya. Dito ka muna, iha, sabi ni Manang Dulcelina habang inaabot sa kanya ang mainit na sabaw. Hindi mo kailangang kumilos para lang patunayang karapat-dapat kang alagaan. Napayoko si Mea. Hindi po ako sanay na ako ang inaasikaso. Sanayin mo na, nakangiting sagot nito. Buntis ka at tao ka. Hindi mo kailangang magdusa para masabing mabuti kang anak. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang mundo ni Mea. May regular siyang check-up, may pagkain sa tamang oras, may taong kumakatok muna bago pumasok sa kwarto niya. May mga boses na hindi sumisigaw, may mga kamay na hindi nananakit.
Ngunit kahit ligtas na siya, hindi agad nawala ang takot. Tuwing nakakarinig siya ng tahol ng aso mula sa malayo, naninigas ang katawan niya. Tuwing may biglang tataas na boses, napapahawak siya sa tiyan. Naiintindihan iyon ni Nasyo. Hindi niya pinipilit ng ngumiti si Mea. Hindi niya sinasabing kalimutan na ang lahat. Sa halip, nananatili lang siya. Isang hapon, dinala siya ni Nasyo sa veranda. Tanaw mula roon ng malawak na lupang pagtatayuan ng maternity clinic. Naalala mo yung sinabi mo noon? Tanong ni Nasyo, na gusto mo ng lugar kung saan hindi huhusgahan ng mga buntis. Tumanggo si Mea. Gusto kong tulungan mo akong buuin iyon. Hindi bilang pasyente, hindi bilang babaeng iniligtas ko, kundi bilang ikaw, bilang Mea. Napatingin siya kay Nasyo. Kaya ko pa kaya? Kaya mo. Hindi ngayon lahat pero unti-unti. Hinaplos ni Mea ang tiyan niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang takot ang naramdaman niya. May munting liwanag, may bukas na hindi nakakulong sa bakal, may buhay na hindi nakasalalay sa tingin ng kapitbahay. Kinagabihan, dumating si Attorney Sabina dala ang pormal na salaysay. Umupo si Mea sa mesa. Naninginig pa ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Alam niyang sa pagpipirma niya, tuluyan niyang haharapin ang sariling pamilya, pero alam din niyang kung mananahimik siya, parang pinayagan niyang tama ang ginawa nila. Tumingin siya kay Nasyo. Hindi ko ito ginagawa para makaganti. Alam ko, sagot niya. Ginagawa ko ito para hindi na nila maulit, sa akin, sa anak ko, o sa kahit sinong babae. Pagkatapos, pinirmahan ni Mea ang salaysay. Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa tahimikang iyon, may isang babae nang nagsisimulang bumuo ng bagong sarili. Hindi na bilang anak na ikinulong sa kahihiyan, kundi bilang inang natutong pumili ng kaligtasan, dignidad at kinabukasang karapat-dapat sa kanya at sa kanyang anak. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan sa pagpapatuloy ng isang kwento, hindi na ang pinakamaingay na eksena ang pinakamasakit, kundi ang tahimik na bahagi pagkatapos nito. Kapag ligtas ka na sa mata ng tao, pero sa loob ng dibdib mo, paulit-ulit pa ring bumabalik ang mga salitang minsang dumurog sa pagkatao mo. Lumipas ang ilang buwan mula nung pinirmahan ni Mea ang salaysay laban sa sariling pamilya. Hindi naging madali ang mga araw pagkatapos noon. Sa labas, maraming nagsasabing napakaswerte niya dahil dinala siya ni Nasyo sa Valderrama compound, nabigyan ng maayos na kwarto, pagkain, doktor at seguridad. Ngulit ang hindi nakikita ng tao ay ang mga gabing bigla siyang nagigising na pawis, yakap ang unan at halos hindi makahinga dahil sa panaginip na muli siyang nasa kulungan ng aso. Minsan, madaling araw, nakarinig siya ng tahol mula sa malayong bahagi ng compound. Hindi naman iyon malapit. Aso iyon ng isang gwardya sa gate. Pero sa pandinig ni Mea, parang nasa likod niya lamang ang kalawangin na bakal. Naupo siya sa kama. Naninginig ang mga kamay niya habang hinahaplos ang tiyan. Hindi, huwag po. Pabulong niyang sabi kahit walang tao sa paligid. Narinig iyon ni Revel, ang nurse na nakabantay sa kabilang kwarto. Agad itong pumasok, pero dahan-dahan, hindi biglaan. Natutunan na niya na kapag nagugulat si Mea, mas lalo itong natatakot. Mea, ako lang ito. Si Revel, mahinang sabi nito. Ligtas ka, nasa kwarto ka, wala kang kulungan dito. Huminghingal si Mea, luhaan. Narinig ko po ulit, akala ko ibabalik nila ako roon. Umupo si Revel sa tabi niya, pero hindi agad siya hinawakan. Pwede ba kitang hawakan sa balikat? Tumanggo si Mea, doon pa lang marahang hinawakan ni Revel ang balikat niya. Huminga ka lang. 1, 2, 3. Unti-unting kumalma si Mea pero hindi na siya nakapagtulog hanggang sumikat ang araw. Nang maraman iyon ni Dr. Laramie Santos sa check-up kinabukasan, hindi niya basta sinabing normal lang iyon. Naupo siya sa harap ni Mea, walang pagmamadali. Walang panghuhusga. Mea, sabi ng doktor, ang katawan mo ligtas na ngayon pero ang isip at puso mo galing pa rin sa lugar na sobrang sakit
Kailangan mong makausap ang isang trauma counselor. Napatingin si Mea kay Nasyo na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Ibig sabihin po ba baliw ako? Agad umiling si Dr. Laramie. Hindi. Ibig sabihin, nasaktan ka. At kapag nasaktan ng tao, kailangan ng paghihilom. Hindi lang gamot sa katawan ang kailangan mo. Doon niya nakilala si Miss Amabel Ricarte, isang trauma counselor na may malambing ngunit matatag na boses. Hindi ito gaya ng ibang taong nagsasabing kalimutan mo na o pamilya mo pa rin sila. Sa unang session nila, inilapag lang ni Miss Amabel isang basong tubig sa mesa at sinabi, "Dito, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka." Napaluha agad si Mea. "Hindi ko alam kung bakit," sabi niya. "Ligtas naman ako, mabait sila sa akin, pero parang may parte sa akin na nandoon pa rin." Dahil ang takot, minsan mas matagal umalis kaysa sa taong nanakit sa atin, sagot ni Miss Amabel. Pero hindi ibig sabihin nun mahina ka. Sa kabilang banda, si Nasyo ay natututo rin. Sanay siyang kapag may problema, hinahanapan niya agad ng solusyon: doktor, abogado, bahay, pera, proteksyon. Pero kay Mea, nalaman niyang hindi lahat ng sugat ay naaayos ng yaman. May mga araw na ayaw nitong kausapin. May mga araw na natatakot itong tumingin sa salamin dahil pakiramdam niya nakikita pa rin niya ang babaeng pinagtawanan sa kulungan. May mga araw na tinatanong nito kung pabigat ba siya. Isang hapon, nadatan ni Nasyo si Mea sa veranda, nakatingin sa hardin habang hawak ang maliit na notebook niya. Iyon ang notebook na dating pinagtawanan ni Crisanta, puno ng pangarap tungkol sa ligtas na klinik para sa mga ina. "Hindi ka pa kumakain," mahinang sabi ni Nasyo. "Hindi pa ako gutom," sagot ni Mea. Umupo siya sa tabi nito. "May bumabagabag sa'yo?" Matagal bago sumagot si Mea. "Nasyo, minsan iniisip ko kung mas gumulo lang ang buhay mo dahil sa akin." Hininga ng malalim si Nasyo. "Mea, hindi ikaw ang gumulo sa buhay natin. Ang gumulo sa buhay natin ay ang ginawa ng mga taong piniling manakit. Pero dahil sa akin, may kaso, may tsismis, may mga taong nagtatanong kung bakit mo ko pinili. Hayaan mo silang magtanong. Ako ang sasagot kung kailangan, pero hindi mo kailangang patunayan sa kanila araw-araw na karapat-dapat kang mahalin." Napatingin si Mea sa kanya. Ang hirap paniwalaan kung buong buhay mong kabaligtaran ang narinig mo. Kung ganon, mahinang sagot niya, "Uulitin ko araw-araw hanggang sa hindi na mahirap paniwalaan." Hindi man tuluyang nawala ang sakit, nagsimulang magkaroon ng maliliit na umaga na kaya na niyang ngumiti. Lalong naglalim ang ugnayan nila kay Doña Celestina, ang mahigpit ngunit makatarungang matriarch ng Valderrama. Sa una, kinakabahan si Mea rito. Lagi kasing tuwid ang tindig ng matanda, pino ang pananalita, at tila nakikita ang lahat ng tinatago mong takot. Isang tanghali, pinatawag siya ni Doña Celestina sa silid ng aklatan. Akala ni Mea ay pagsasabihan siya tungkol sa mga tsismis. Ngunit sa halip, pinaupo siya nito at inalok ng tee. "Alam mo, Salomea, hiha, noong pinakasalan ako ng lolo ni Nasyo, marami ring nagsabing hindi ako bagay sa pamilyang Valderrama. Anak lang daw ako ng mananahi. Wala daw akong breeding." Nagulat si Mea. "Kayo po?" Ngumiti ng bahagya si Doña Celestina. "Ang mayayaman, hiha, hindi laging mas mabait. Mas galing lang minsang magtago ng karupitan sa magagarang salita." Napayuko si Mea. Kaya wag mong hayaan ang salita ng mahihirap na mapanghusga o mayayamang mapagmataas ang magdikta ng halaga mo. Kung magiging asawa ka ni Nasyo, hindi kita gustong maging palamuti sa bahay na ito. Gusto kong manatili kang tao na may sariling tinig." Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang pumasok sa puso ni Mea. Hindi pala siya dinala sa pamilyang ito para burahin ang sarili niya. Maaari pala siyang alagaan ng hindi kinukulong. Ngulit habang unti-unting bumabangon si Mea,
lalo namang dumidilim ang loob ng mga naiwan sa bahay ng Del Rosario. Nawalan ng lakas ang dating yabang ni Baldomero sa barangay. Si Orlinda, kahit patuloy pa ring nagsisimba, napapansin na ang bulungan sa paligid. Si Tia Biring naman ay hindi tumigil sa pagpapakalat ng kwento. Hindi totoong mabait yang si Mea, sabi niya minsan sa labas ng kapilya. Magaling lang umarte. Tingnan ninyo, nakapangasawa agad ng mayaman. Si Crisanta ang pinakamasakit ang inggit. Sa tuming nakikita niya sa social media ang larawan ng Balderrama Clinic Project o ang balitang may donation drive para sa buntis na mahihirap, parang nasusunog ang loob niya. Para sa kanya, inagaw ni Mea ang atensyong matagal niyang hinahanap. Isang gabi, nakipagkita si Crisanta kay Rosbel Mantes sa isang maliit na kainan sa kabilang bayan. Si Rosbel ang dating nanliligaw kay Mea noon, anak ng isang konsehal, mayabang at sanay makuha ang gusto. Matagal na siyang napahiya nang hindi siya sagutin ni Mea, kaya madali siyang nahatak sa plano ni Crisanta. Kailangan lang nating ipakita na hindi sigurado kung sino ang ama ng bata, sabi ni Crisanta habang inilalapag ang lumang larawan sa mesa. Larawan iyon ni Mea at Rosbel sa isang barangay event noong tumulong si Mea sa medical mission. Magkatabi sila sa litrato dahil parehong volunteers, pero sa anggulo, maaaring palabasing malapit sila. Gumisi si Rosbel. Matagal ko nang sinasabi, painosente lang yung kapatid mo. Gusto kong kumalat ito, malamig na sabi ni Crisanta. Gusto kong magduda ang Balderrama. Gusto kong maramdaman niya kahit kaunti ang hiya na ipinadarama niya sa atin. Sa atin? Natatawang tanong ni Rosbel. O sa iyo? Tinignan siya ng masama ni Crisanta. Gawin mo na lang ang parte mo. Hindi nagtagal, kumalat online ang larawan. May kasamang caption na, bago ang milyonaryo, may anak ng konsehal muna. Sigurado ba tayo kung sino ang ama? Mabilis itong pinagpiestahan ng mga taong mahilig sa iskandalo. Ang ilan ay hindi na nagtanong kung totoo. Sapat na sa kanila ang may mapag-usapan. Nalaman ito ni Mea mula kay Ravel na hindi sana gustong ipakita, ngulit kailangan niyang malaman dahil tinatawagan na si Nasyo ng ilang tao. Nang makita ni Mea ang post, nanlamig ang mga daliri niya. Hindi totoo to, pabulong niyang sabi. Wala akong relasyon kay Rosbel. Alam namin, sabi ni Ravel. Pero maniniwala sila. Laging may naniniwala kapag babae ang sinisira. Dumating si Nasyo sa kwarto ng gabing iyon. Halata sa mukha niya ang pagod, hindi dahil nagdududa siya, kundi dahil sunod-sunod ang tawag mula sa investors, board members at iba pang mga kamag-anak na gustong gawing issue ang buhay ni Mea. Mea, sabi niya, hindi kita pinagdududahan. Tumanggo siya, pero may sakit sa mata niya. Alam ko, pero napapagod na ako, Nasyo. Kahit umalis ako sa bahay nila, parang hinahabol pa rin sila ako. Lumapit si Nasyo pero hindi niya agad yinakap. Hinintay niyang si Mea ang lumapit. Nang yumakap ito, doon niya lang ito hinawakan ng mahigpit. Hindi mo kailangang lumabang mag-isa, sabi niya. Kinabukasan, nagsimulang kumilos si Attorney Sabina. Hinanap niya ang pinanggalingan ng post. Pinatawag si Benjo na agad tumulong sa paghahanap ng mga ebidensya. Mula sa palengke, nakuha nila ang lumang CCTV noong mga taong madalas magkita sina Mea at Nasyo. Mula sa butika, may resibo si Nasyo ng mga vitamins na binili niya para kay Mea bago ito umalis sa papuntang Singapore. Mula kay Mang Turing, may pahayag na si Nasyo at Mea ang madalas niyang makitang magkausap tungkol sa clinic project. Ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay dumating ng isang beses na maglinis si Nanay Iska sa bahay ng mga Del Rosario bilang part-time na taga-ayos ng lumang aparador ni Orlinda. Doon, nakita niya ang isang lumang sobre sa ilalim ng kahon ng tela. Nandun ang sulat ni Nasyo kay Mea, ang sulat na nawala noong gabing umalis ito. Hindi ito agad kinuha ni Nanay Iska. Tinawagan niya si Benjo at sa tulong ni Attorney Sabina, legal nilang naipakuha ang dokumento bilang bahagi ng reklamo. Nang makita ni Mea ang sulat, halos hindi siya makahinga. Akala ko nawala ko, sabi niya habang nanginginig ang kamay. Akala ko kasalanan ko. Binasa niya ang sulat.
Nandun ang pangako ni Nasyo, nandun ang balak nitong pamanhikan, nandun ang petsa, malinaw na bago pa lumabas ang mga kasinungalingan. Si Crisanta, bulhong ni Mea. Si Crisanta. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Mas masakit ang katahimikan niya. Dahil sa sandaling iyon, mas malinaw na hindi lang siya hinusgahan ng pamilya niya. Sinadya nilang putulin ang tulay na maaring nagligtas sa kanya ng mas maaga. Sa halip na malunod sa galit, may ibang nagbukas sa puso ni Mea. Habang nakikita niya kung gaano kadaling durugin ang isang buntis gamit ang tsismis, naisip niya ang ibang babae na walang nasyo, walang abogado, walang ligtas na bahay. Kaya sa isang meeting ng Valderrama Foundation, kahit kinakabahan, nagsalita siya. "Gusto ko pong magkaroon ng emergency shelter," sabi ni Mea sa harap ni Nasyo, Doña Celestina, Doktora Laramie at Attorney Sabina. Para sa mga buntis na pinalayas, kinulong, sinaktan o pinahiya. Hindi lang klinik. Kailangan nila ng matutulugan. Kailangan nila ng taong maniniwala muna bago manghusga. Tahimik ang lahat sandali. "Anong pangalan?" tanong ni Doña Celestina. Huminga ng malalim si Mea. Silong para sa ina. Doon nagsimula ang bagong direksyon ng proyekto. Hindi lamang maternity clinic ang bubuuin. Magkakaroon ito ng maliit na shelter sa likod, may counseling room, legal assistance desk at temporary beds para sa mga babaeng walang mapuntahan. Doon nakilala ni Mea sina Juviena, isang 18 taong gulang na pinalayas ng amo matapos mabuntis ng kasintahang tumakas. Si Pelahia, isang biyudang buntis na nagtitinda ng kakanin at walang pambayad sa ultrasound. At si Rona May, isang estudyanteng halos hindi makauwi dahil takot siyang bugbugin ng kanyang kuya. Sa bawat mukha nila, may nakikita si Mea na parte ng sarili niya. "Hindi ko alam kung saan ako pupunta," umiiyak na sabi ni Juviena ng unang gabi niya sa shelter. Hinawakan ni Mea ang kamay nito. "Dito ka muna. Hindi ka namin tatanungin para husgahan. Tatanungin ka namin para matulungan." Sa pagtulong sa kanila, may unti-unting gumagaling si Mea. Hindi na siya basta babaeng iniligtas. Nagiging tulay na siya para may iba na hindi na dumaan sa eksaktong pinagdaanan niya. Ngunit hindi natapos ang laban doon. Dumating ang araw ng barangay hearing tungkol sa ginawang pagpapahiya at ninirang online. Punong-puno ang maliit na bulwagan. Naroon sina Baldomero, Orlinda, Crisanta, Tia Viring, Rosbel at ilang kapitbahay na saksi. Naroon din sina Mea, Nasyo, Attorney Sabina, Benjo, Nanay Iska at Doktora Laramie. Isa-isang inilabas ni Attorney Sabina ang ebidensya. Ang video ni Crisanta, ang liham na ninataw, ang call logs na pinutol, ang peking post at ang testimonya ni Rosbel na kalaunay napilitang umamin. "Binayaran ako," sabi ni Rosbel, pawis na pawis. "Hindi pera lang, pabor." Sabi ni Crisanta, tutulungan niya akong makalapit sa project ng Valderrama. Si Tia Viring naman ang nagdikta ng ibang kwento. Nagkagulo ang mga tao. Namutla si Crisanta. "Sinungaling ka!" sigaw niya. Pero hindi na sapat ang sigaw. Masyado nang malinaw ang katotohanan. Tumingin si Mea sa pamilya niya. Wala siyang nakitang tunay na pagsisisi. Nakita niya ang takot, hiya at galit dahil nahuli sila. Ngunit hindi na siya tulad noon na kailangang yumukulang para lang matapos ang gulo. Nang tumayo siya upang magbigay ng pahayag, nanahimik ang lahat. "Hindi ko pong gustong sirain ang pamilya ko," sabi niya. Nanginginig ngunit malinaw ang boses. "Pero noong ikinulong nila ako, noong pinahiya nila ako, noong sinira nila ako kahit alam nilang buntis ako, may nasira na at hindi ako ang may gawa noon." Napahawak siya sa tiyan niya. "Gusto ko lang pong mabuhay ng ligtas. Gusto ko lang pong ipanganak ang anak ko sa mundong hindi siya sasalubungin ng hiya." May ilang napaluha. Si Nanay Iska ay tahimik na nagpahid ng mata. Si Benjo ay nakayuko, halatang pigil ang galit. Ngunit sa gitna ng pahayag, biglang nanikip ang mukha ni Mea. Napahawak siya sa mesa.
naramdaman niya ang matinding kirot sa puson. "Mea?" Agad na lapit ni Nasyo. "Masakit," mahina niyang sabi. Mabilis na tumayo si Doktora Laramie. "Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na." Nagkagulo ang bulwagan. Si Nasyo ang umalalay kay Mea palabas habang si Attorney Sabina ay nagbigay ng bilin na itigil muna ang hearing. Sa biyahe papuntang ospital, hawak ni Mea ang kamay ni Nasyo, pilit na hindi magpanik. "Ang baby," bulbul niya. "Nandito ako," sabi ni Nasyo kahit halata sa boses niya ang takot. "Nandito lang ako." Pagdating sa ospital, agad siyang dinala sa monitoring room. Naiwan si Nasyo sa labas, nakatayo, naninginig ang mga kamay. Mayaman siya, makapangyarihan, sanay siyang kontrolin ng malalaking bagay. Pero sa sandaling iyon, wala siyang magawa kundi maghantay. Lumabas si Doktora Laramie matapos ang ilang minuto. Seryoso ang mukha. "Kailangan nating bantayan ng mabuti si Mea. Delikado ang stress sa kondisyon niya. Sa ngayon, gagawin namin ang lahat para mapanatiling ligtas sila ng bata." Napaupo si Nacho sa upuan sa hallway. Doon, sa malamig na ilaw ng ospital, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Ang atraso ng pamilya ni Mea, ang lupit ng tsismis, ang lakas na pinipilit ipakita ng babaeng mahal niya, at ang muting buhay na nakasalalay sa bawat paghinga nito. Sa loob ng monitoring room, nakapikit si Mea habang naririnig ang mahihinang tunog ng makina. Hawak niya ang tiyan niya at pabulong na kinausap ang anak. "Kapit ka lang, anak. Marami pa tayong pupuntahan. Marami pa tayong tutulungan. Huwag mo muna akong iiwan." At sa gabing iyon, habang ang buong San Isidro Norte ay unti-unting nalalaman ng katotohanan, si Mea ay muling humarap sa panibagong laban. Hindi na laban para paniwalaan siya ng ibang tao, kundi laban para manatiling ligtas ang buhay na matagal niyang ipinangakong poprotektahan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, hindi na lang natin susundan ang babaeng minsang ikinulong at pinahiya, kundi ang isang inang pilit humahawak sa buhay ng anak niya habang unti-unting natututong tumayo sa harap ng mundong matagal siyang pinatahimik. Sa malamig na silid ng ospital, dahan-dahang iminulat ni Mea ang kanyang mga mata. Unang bumungad sa kanya ang puting kisame, ang mahihinang tunog ng makina sa tabi ng kama, at ang mabigat na pakiramdam sa kanyang katawan. Ilang oras na ang lumipas mula nang dalhin siya mula sa barangay hearing. Sa kanyang alaala, huling naramdaman niya ang matinding pananakit ng tiyan, ang takot sa mukha ni Nacho, at ang mabilis na paggalaw ng mga doktor at nurse sa paligid niya. Napahawak siya agad sa kanyang tiyan. "Anak," pabulong niyang sabi. Mula sa tabi ng kama, agad na tumayo si Nacho. Halatang hindi ito natulog. Gusot ang damit, mamumula ang mga mata, at hawak pa rin ito ang rosaryong ibinigay ni Nanay Iska kahit hindi naman siya sanay magdasal ng lantaran. "Mea," mahinang tawag niya. "Gising ka na." "Ang baby," naninginig niyang tanong. Okay ba siya? Pinilit ni Nachong umiti kahit kita ang takot na pinagdaanan niya. "Lumalaban siya. Sabi ni Dr. Laramie, kailangan mo lang magpahinga. Bantay sarado ka muna rito." Ilang sandali pa, pumasok si Dr. Laramie kasama si Revel. Hawak ni Doktor ang chart at may mahinang mukha, ngunit hindi nito itinago ang seryosong kalagayan. "Mea," sabi ni Dr. Laramie, "stable ka na ngayon, pero hindi natin pwedeng baliwalain ang nangyari. Mataas ang stress ng katawan mo. Kailangan mong mag-bed rest dito sa ospital. Bawat pagod, bawat matinding emosyon, maaaring makaapekto sa iyo at sa bata." Napapikit si Mea. "Kasalanan ko po ba? Dapat hindi na ako nagsalita sa hearing." Umiling si Dr. Laramie. "Hindi. Ang pagsasalita mo ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ay ang mga taong paulit-ulit kang itinulak sa sitwasyong ito. Pero mula ngayon, kailangan muna nating piliin ang katahimikan para sa katawan mo." Tahimik na tumanggo si Mea. Gusto niyang maging matapang, pero may mga sandaling ang tapang ay hindi pakikipaglaban sa harap ng tao. Minsan, ang tapang ay ang pagpayag na magpahinga para sa buhay na dinadala mo. Sa mga sumunod na araw, naging ikalawang bahay ni Mea ang pribadong kwarto sa ospital.
May mga bulaklak mula sa mga volunteers ng Silong para sa Ina. May mga sulat mula kina Juviena, Pelagia at Rona May. At may maliit na stuffed rabbit na dinala ni Benjo mula sa palengke dahil sabi raw ng tindera, bagay iyon sa magiging anak ni Mea. Hindi ako marunong pumili ng pang-baby, nahihiyang sabi ni Benjo ng isang dumalaw. Pero sabi ni Aling Sumay, malambot daw yan. Ngumiti si Mea. Salamat Benjo, hindi mo alam kung gaano kalaking bagay na nandyan ka noon. Napakamot si Benjo sa batok. Kaibigan kita Mea. At saka minsan kailangan lang talaga may isang taong magsabi na mali ang mali. Si Nanay Iska naman ay madalas magdala ng sabaw kahit bawal ipasok minsan dahil may diet plan si Mea. Pinagagalitan siya ni Revel pero sa huli ay tumatawa rin sila. Nanay Iska, natatawang sagot ni Revel, kahit may dasal, kailangan pa rin nating itanong kay Dr. Laramie kung pwede. Sa gitna ng mga munting sandaling iyon, naroon pa rin ang mas malaking gulo sa labas. Dahil matapos ang hearing, hindi na kayang itago ng mga Del Rosario ang ginawa nila. Kumalat sa buong San Isidro Norte ang katotohanan. Ang sulat na ninakaw, ang paninirang online, ang kulungan, ang video at ang pag-amin ni Rosbel. Ang dating bahay na kinakatakutan ng kapitbahay ay naging bahay na iniiwasan na ng mga tao. Si Baldomero na dating laging nakaupo sa unahan ng mga pagpupulong sa barangay ay hindi na pinapakinggan. Sa isang meeting ng Homeowners Association, tinanggal siya sa maliit na posisyong matagal niyang ipinagmamalaki. Hindi namin kailangan ng lider na kayang ikulong ang sariling anak, sabi ni Mang Turing sa harap ng marami. Hindi nakasagot si Baldomero. Dati, isang taas lang ng boses niya ay tumatahimig ang tao. Ngayon, kahit sumigaw siya, wala nang takot sa kanya. Ang respeto, nalaman niyang hindi pala namamana sa posisyon. Kinikita iyon sa ugali at matagal na niyang winasak ang kanya. Si Orlinda naman ay patuloy pa ring nagsisimba, ngunit iba na ang tingin sa kanya ng mga dating kasamang babae sa kapilya. Kapag lumalapit siya, biglang natatahimik ang usapan. Kapag nag-aabot siya ng donation envelope, may malamig na tanggo lamang na ibinabalik sa kanya. Isang araw, narinig niya ang bulong ng isang matandang babae. Ang daling magdasal sa simbahan, pero ang hirap palang maging ina sa sariling bahay. Parang sinaksak si Orlinda sa dibdib, ngunit ang unang naramdaman niya ay hindi pa pagsisisi. Hiya muna, galit muna, takot muna na wala na siyang mukhang maihaharap. Si Crisanta naman ay sinuspindi sa municipal office habang iniimbestigahan ang paggamit niya ng opisina at koneksyon sa pagpapakalat ng paninirang online. Wala na siyang dating tapang, ngunit sa halip na magsisi, mas lalo siyang nagngit-ngit. Kasalanan lahat ni Mea, sabi niya kay Tia Viring habang nasa sala sila. Kung nanahimik lang siya, hindi mangyayari ito. Si Tia Viring na dati walang tigil sa chismis ay nagpipilit pa ring manggantong. Huwag kang mag-alala, lilipas din ang ingay. Ang mga tao madaling makalimot. Pero mali siya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang chismis ang kumalat, katotohanan ang lumabas. At may mga dokumento, saksi at sugat na hindi kayang tabunan ng peking dasal. Sa ospital, may isa pang presyur na unti-unting lumalapit. Hindi iyon mula sa pamilya ni Mea, kundi mula sa pamilyang Valderrama. Dumating si Severino Valderrama, pinsan ni Nacio, isang lalaking laging nakaayos ang buhok, laging may mamahaling relo at laging may ngiting hindi umaabot sa mata. Siya ang isa sa mga board members ng ilang negosyo ng pamilya at matagal na niyang kinaiinisan ang pagbabalik ni Nacio sa San Isidro Norte. Pumunta siya sa ospital isang hapon, dala ang isang basket ng prutas na halatang ipinabili lang sa assistant. Nacio, sabi ni Severino nang magkita sila sa hallway, kailangan nating mag-usap. Kung tungkol ito sa board meeting, sabihin mo sa assistant ko, nasa ospital ako. Tungkol ito sa pangalan ng pamilya, malamig na sagot ni Severino. Hindi mo ba nakikita? Ang daming iskandalo simula nang pumasok sa buhay mo ang babaeng yan. Tumingin ng matalim si Nacio. Mag-ingat ka sa susunod mong sasabihin.
Ngumiti si Severino. Hindi ako kalaban, pinsan. Praktikal lang ako. May buntis kang nobya na may kasong kinakaharap ang sariling pamilya, may viral scandal, at ngayon may foundation project na ginagamit ang pangalan natin. Investors are asking questions. Let them ask, sagot ni Nasio. Mas sasagutin ko sila kaysa talikuran si Mea. Pag-ibig, mahinang tawa ni Severino. Hindi na pinatulan ni Nasio ang pinsan niya, ngunit alam niyang hindi iyon ang huling galaw ni Severino. Sa loob-loob niya, may kakaibang kutob siyang hindi lang reputasyon ang pakay nito. May interes ito sa lupa, sa foundation at sa kontrol ng Valderrama name. Habang yumalalim ang hidwaan sa labas, patuloy namang hinaharap ni Mea ang mas personal na takot sa loob ng ospital. May mga gabing iniisip niya kung tama ba ang pagpayag niyang mahalin siya ni Nasio. Hindi dahil nagdududa siya sa pagmamahal nito, kundi dahil natatakot siyang maging dahilan ng pagbagsak nito. Isang gabi, habang nakaupo si Nasio sa tabi niya at inaayos ang kumot, bigla siyang nagsalita. Nasio, kung dumating ang panahon na kailangan mong pumili sa pagitan ng kumpanya mo at sa akin, pipiliin kita. Mabilis na sagot nito. Hindi mo pa nga ako pinapatapos. Hindi ko kailangang marinig ang dulo para malaman ang sagot ko. Napaluha si Mea, pero ayokong sirain ang buhay mo. Hinawakan ni Nasio ang kamay niya. Mea, ang buhay na kailangan kong isakripisyo ang babaeng mahal ko at anak ko lalang para matawag na maayos, hindi yun ang buhay na gusto kong ipagmalaki. Doon niya mas naintindihan na hindi siya basta iniligtas. Pinili siya. Araw-araw, kahit mahirap, pinipili siya. Dumating ang gabi ng malakas na bagyo. Humahampas ang ulan sa bintana ng ospital at paminsan-minsan ay kumikidlat sa malayo. Ilang linggo na ang nakabedrest si Mea at akala nila ay kakayanin pang patagalin ang pagbubuntis. Ngunit bandang hating gabi, bigla siyang napabaluktop sa sakit. Nasio, tawag niya, halos walang boses. Agad ditong nagising sa mula sa upuan. Mea, masakit, iba na. Tumawag agad si Nasio ng nurse. Pumasok si Revel, kasunod si Dr. Laramie na halatang bagong gising pero mabilis kumilos. Sunod-sunod ang utos, ang pag-check ng vital signs, ang paglilipat ng gamit, ang paghahanda. Mea, sabi ni Dr. Laramie, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Mukhang manganganak ka na. Mas maaga kaysa plano natin pero gagawin namin ang lahat. Nanlamig si Mea. Hindi pa po ba delikado? May risk pero handa tayo. Kailangan mong makinig sa amin at huminga ng maayos. Hawak ni Nasio ang kamay niya habang tinutulak ang kama papunta sa delivery area. Nandito ako. Ngulit pagdating sa pinto, hindi na siya pinapasok sa ilang bahagi ng procedure. Naiwan siya sa labas. Basa ang mukha hindi sa ulan, kundi sa luha na pilit niyang pinipigilan. Dumating si Doña Celestina, nakasyal, may hawak na tungkod, ngulit matatagang tindig. Umupo ka, Nasio, sabi nito. Hindi ko kaya. Kakayanin mo dahil kailangan kanya paglabas niya. Sa loob, si Mea ay nasa gitna ng sakit, takot at alaala. Sa bawat pag-iri, biglang bumabalik sa isip niya ang kulungan, ang sigaw ni Orlinda, ang mga matang ng husga. Ngunit sa halip na lunurin siya ng alaala, may ibang tinig na lumakas sa puso niya. Hindi kahihiyan ng anak ko. Hindi ako aso. Hindi ako marumi. Isa akong ina. Konti pa, Mea, sabi ni Dr. Laramie. Kaya mo ito. Napahiyaw si Mea, hawak ang gilid ng kama. Sa huling lakas niya, parang ibinuhos niya ang lahat ng sakit na itinanim sa kanya ng mundo, ang pangmamaliit, ang hiya, ang takot, ang pagkakulong. At pagkatapos, sa gitna ng ulan at dasal, narinig niya ang unang iyak ng sanggol. Isang maliit ngulit malinaw na iyak na tila pumutol sa lahat ng kadiliman na matagal nang nakadikit sa kanya. Baby girl, nakangiting sabi ni Dr. Laramie. Malakas ang iyak niya. Napahagulgol si Mea. Anak ko! Ilang sandali pa, inilapit sa kanya ang sanggol na nakabalot sa malinis na kumot. Maliit ito, mapula, at umiiyak pa ng mahina. Nanginginig ang kamay ni Mea nang hawakan niya ito.
Amharis, bulong niya. Iyon ang pangalang napili nila ni Nasyo ilang linggo bago iyon. Para sa kanila, ibig sabihin nito ay pangako at liwanag. At habang yakap ni Mea ang anak, naramdaman niyang may parte ng kanyang puso na matagal nang patay sa takot ang muling nabuhay. Nang lumabas si Dr. Laramie at sabihin kay Nasyo na ligtas sina Mea at ang bata, naupo ito sa hallway at napayuko, humihikbi. Hindi siya nahiya. Hindi niya inisip kung may makakakita. Sa sandaling iyon, isa lamang siyang ama na halos mawalan ng mundo at muling ibinalik sa kanya. Nang payagan siyang pumasok, lumapit siya kay Mea at sa sanggol. Hindi siya agad nagsalita. Hinaplos lang niya ang maliit na kamay ni Amaris. "Kamukha mo," bulong niya. Mahinang tumawa si Mea kahit pagod na pagod. Kawawa naman siya kung kamukha ko. Maswerte siya kung ganun, dahil kamukha niya ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Akala ni Mea matapos ipangamak si Amaris, magiging payapa na ang lahat. Ngunit ilang araw pagkatapos ipanganak, dumating sina Baldomero at Orlinda sa ospital. May dalang bulaklak si Orlinda at isang paper bag ng prutas si Baldomero. Sa unang tingin, mukha silang mga magulang na nagsisisi. Pero sa mga mata ni Mea, nakita niya agad ang halo-halong hiya, takot at pagnanais na maibalik ang dating anyo ng pamilya. "Anak," sabi ni Orlinda halos pabulong, "gusto lang naming makita ang apo namin." Mahigpit na niyakap ni Mea ang Amaris. Nandoon sina Nasyo, Revel at Attorney Sabina sa kwarto, ngulit si Mea ang nagsalita. "Makikita niyo siya mula rito, pero hindi niyo muna siya hahawakan." Nasaktan ang mukha ni Orlinda. "Mea, nanay ka pa rin ako." Timitig si Mea sa kanya, kalmado pero may bigat ang boses. "Ang pagiging ina po ay hindi lisensya para manakit. Ngayon na may anak na ako, mas naiintindihan ko iyon." Si Baldomero ay napayuko sa sanggol. Sa unang pagkakataon, tila may lungkot na hindi lang dahil napahiya siya. "Apo ko yan," mahinang sabi niya. "Opo, at poprotektahan ko siya, kahit kanino." "Hindi mo ba may mapapatawad?" tanong ni Orlinda. Matagal na tumahimik si Mea. "Hindi ko alam kung kailan, pero kahit dumating ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin nun babalik tayo sa dati. Hindi na pwede ang dati. Walang sigawan, walang sampalan, walang esena tulad noon, ngunit mas mabigat ang tahimik na hangganang inilagay ni Mea. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi na takot ang nagpasya sa kanya, pagmamahal na sa anak niya. Pagkaraan ng ilang linggo, nang unti-unti nang lumakas si Mea at nakalabas na sila ng ospital, itinuloy ang maliit na opening ceremony ng unang bahagi ng silong para sa ina. Hindi pa tapos ang buong complex, ngunit handa na ilang room, counseling room at maliit na clinic area. Maraming dumalo, mga health workers, volunteers, ilang barangay leader at mga nanay na natulungan na ng programa. Nakatayo si Mea sa harap, hawak ang microphone. Nasa gilid si Nasyo, karga si Amaris, tahimik na nakangiti. Hindi niya inagawang sandali. Alam niyang iyon kay Mea. "Nang una po akong pinahiya." Simula ni Mea, akala ko katapusan na ng buhay ko. Akala ko kapag nakita ng maraming tao ang pagkadurog mo, wala ka ng karapatang bumangon. Pero natutunan ko po na ang kahihiyan ay hindi dapat ibinibigay sa taong nasaktan. Dapat itong ibalik sa taong nanakit. Tahimik ang lahat. Ang silong para sa ina po ay hindi lang gusali. Pangako ito. Pangako na may lugar para sa babaeng pinalayas. May lugar para sa buntis na natatakot. May lugar para sa inang hinusgahan bago pa mapakinggan. Mula sa likod, lumuluha si Juvina. Si Pilaya ay hawak ang tiyan, nakangiti. Si Rona May naman ay palakpak ng palakpak kahit umiiyak. "Hindi ko po kayang baguhin ng buong mundo sa isang araw," dagdag ni Mea. "Pero kung may isang babaeng papasok dito na iniisip niyang wala na siyang halaga, sana lumabas siyang alam niyang tao siya, ina siya, at karapat-dapat siyang mabuhay ng ligtas." Malakas ang palakpakan.
Si Doña Celestina ay tahimik na nagpahid ng luha. Si Benjo ay sumipol pa, kaya natawa ang ilan. Sa gilid, niyakap ni Nasyo si Amaris at bumulong, "That's your mother." Ngulit sa malayo, nakamasid si Severino mula sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi siya pumalakpak, hindi siya natawa. Habang mas minamahal ng publiko si Mea, mas lalong lumiit ang pagkakataon niyang kontrolin ng Valderrama project sa bayan. Kinuha niya ang cellphone at tumawag. "Ilabas niyo na ang dokumento tungkol sa lupa. Kung hindi natin sila kayang pabagsakin sa iskandalo, papabagsakin natin ang pundasyon ng klinik mismo." Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mea sa bahay kasama si Amaris, nakatanggap si Attorney Sabina ng anonymous file sa kanyang email. Nasa subject line ng mga salitang, "Illegal Land Use, Valderrama Maternal Care Center." Binuksan niya ito at unti-unting kumunot ang noo. May mga dokumentong nagsasabing may problema raw sa titulo ng lupang pinagtatayuan ng klinik. May pirma, may lumang kopya ng deed, at may pangalan ng isang taong hindi nila inaasahan, Severino Valderrama. Tinawagan agad ni Attorney Sabina si Nasyo. "Nasyo," seryoso niyang sabi, "may bago tayong problema. Hindi na ito tungkol sa pamilya ni Mea. May gumagalaw sa loob ng Valderrama." Sa kabilang linya, napatingin si Nasyo kay Mea na tahimik na pinapatulog si Amaris. Sa mukha ni Mea, may pagod pa rin, pero may pagkapaap ding unti-unting nabubuo. At sa gabing iyon, habang ang silong para sa ina ay unang beses na nagbukas ng ilaw para sa mga babaeng walang mapuntahan, ay isang bagong laban ang nagsimulang gumapang sa dilim. Hindi na laban para patunayan ang dangal ni Mea, kundi laban para protektahan ang lugar na itinayo mula sa sugat niya at ang kinabukasang nagsisimula pa lang para sa anak niyang si Amaris. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi lang natin makikita kung sino ang mananalo sa kaso o kung sino ang mapaparusahan, kundi kung paano tuluyang lalaya ang isang babaeng minsang ikinulong ng sariling pamilya, hindi lang mula sa bakal ng kulungan, kundi mula sa hiya, takot, at paniniwalang hindi siya karapat-dapat mahalin. Lumipas ang 2 taon mula nang unang magbukas ng ilaw ng silong para sa ina. Mula sa maliit na shelter na may ilang kama, counseling room at maliit na klinika, lumaki ito at naging kilala sa buong probinsya. Hindi man ito marangya, naging takbuhan ito ng maraming babaeng walang mapuntahan, mga buntis na pinalayas, mga inang sinaktan, mga dalagang hinusgahan bago pa mapakinggan, at mga batang walang ibang hawak kundi takot. Si Mea ay hindi na ang dating babaeng laging nakayuko kapag may sumisigaw. Hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang sugat. May mga gabi pa ring tahimik siyang napapatingin sa malayo kapag nakakarinig ng tahol ng aso. May mga sandali pa ring napapahawak siya kay Amaris ng mahigpit kapag may taong biglang nagtataas ng boses. Pero hindi na siya inuubos ng takot. Natutunan niyang huminga, magsalita, at piliin ang sarili. 2 taon na rin si Amaris, malusog, bibo, at may mga matang parang palaging may gustong tanungin sa mundo. Mahilig siyang tumakbo sa harden ng compound, habulin ng mga paraparo, at tawagin ng lahat ng babae sa shelter na tita. Kapag nakikita siya ng mga inang dumadaan sa klinik, madalas silang napapangiti. Sa kanila, si Amaris ay hindi lang anak ni Mea at Nasyo. Isa siyang buhay na patunay na ang batang ipinanganak sa gitna ng panghuhusga ay pwedeng lumaki sa pagmamahal. Isang umaga, habang inaayos ni Mea ang mga dokumento para sa seminar sa Women's Protection Program, pumasok si Amaris sa opisina niya hawak ang maliit na krayola. "Mama, drawing ko," sabi ng bata. Tiningnan ni Mea ang papel. May 3 stick figures doon. Isang babae, isang lalaki, at isang batang may malaking araw sa ibabaw. "Sino ito?" Tanong ni Mea nakangiti. "Ako, Mama, Papa," sagot ni Amaris. "Tapos araw, kasi happy." Napahinto si Mea. Simple lang ang sinabi ng bata,
pero tumagos iyon sa puso niya. Noong ipinagbubuntis niya si Amaris, halos lahat ay nagsabing kahihiyan ng batang iyon. Ngayon, ang anak niya mismo ang gumuguhit ng araw sa ibabaw ng pamilya nila. Dumating si Nasyo, bit-bit ang isang folder at isang maliit na lunchbox ni Amaris. "May meeting ka sa provincial office mamaya, di ba?" "Oo," sagot ni Mea. "Tungkol sa expansion ng shelter." Lumapit si Nasyo at hinalikan sa noo si Amaris. Pagkatapos, tumingin siya kay Mea. "Handa ka na ba sa araw na to?" Alam ni Mea na hindi lang seminar ang tinutukoy ni Nasyo. Sa loob ng 2 taon, hindi pa rin tuluyang natatapos ang issue sa lupa ng Valderrama Maternal Care Center. Ang anonymous file na natanggap ni Attorney Sabina noong gabing binuksan ng shelter ay naging simula ng mahabang legal na laban. At sa likod nito, unti-unting lumitaw ang pangalan ni Severino Valderrama. Gusto ni Severino na mapasara ang klinik at shelter. Sa umpisa, pinalabas niyang concern lamang siya sa legalidad ng lupa. Ngunit, sa mga dokumentong nahukay ni Attorney Sabina, lumabas na may kasunduan pala siya sa isang private resort developer. Kapag naalis ang klinik, ibebenta ang lupa at gagawing high-end resort village. Malaki ang kikitain ni Severino at mas lalong lalaki ang kontrol niya sa ilang negosyo ng Valderrama. "Handa ako," sabi ni Mea, "kahit may kaba. Hindi na para sa akin lang ito, para na ito sa lahat ng babaeng umaasa sa lugar na to." Sa kabilang bahagi ng bayan, ibang-iba naman ang kalagayan ng mga Del Rosario. Ang datong bahay na maingay sa utos, paninisi at pagpapanggap ay tila tumanda kasabay ng mga nakatira roon. Si Baldomero ay nagkasakit matapos ang sunod-sunod na stress, kahihiyan at iwas ng mga taong dati niyang kinokontrol. Hindi na siya ang lalaking umaaling-angaw ang boses sa barangay. Madalas na siyang nakaupo sa lumang silya sa sala, tahimik, parang ayaw mapansin. Matagal niyang pinanghawakan ng galit, pero habang lumalaki si Amaris na hindi niya malapitan ng basta-basta, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng ginawa niya. Isang gabi, sumulat siya kay Mea. Hindi gaya ng mga naunang mensahe na puno ng, "Anak mo pa rin kami at kalimutan na natin ito." Sa pagkakataong iyon, walang paninisi sa sulat. "Mea," isinulat niya, "hindi ko alam kung kailan mo kayang patawarin. Hindi ko rin alam kung karapat-dapat pa akong tawaging nanay. Pero ngayon ko lang naiintindihan na hindi ko pinrotektahan ang pamilya natin. Pinrotektahan ko lang ang pangalan ko at dahil doon, sinaktan kita. Hindi ito sulat para pilitin kang bumalik. Sulat ito para aminin na mali ako." Nang mabasa iyon ni Mea, hindi siya agad umiyak. Matagal siyang nakatitig sa papel. Sa loob ng maraming taon, hinintay niya ang ganitong mga salita. Pero nang dumating na, hindi pala nito otomatikong binura ang lahat. Hindi inaibalik ang gabing ikinulong siya. Hindi nabura ang takot habang ipinagbubuntis niya si Amaris. Hindi naglaho ang sakit ng pagiging anak na itinuring na kahihiyan. Tinupi niya ang sulat at inilagay sa drawer. Hindi niya sinira, hindi rin niya sinagot agad. "Okay ka lang?" tanong ni Nasyo mula sa pinto. "Hindi ko alam, pero hindi na ako galit gaya noon. Pagod na lang siguro. At mas malinaw na sa akin ngayon na pwede kong pakinggan ang paghingi ng tawad nang hindi ibinabalik ang buhay ko sa kamay nila." Lumapit si Nasyo at naupo sa tabi niya. "Yun ang kapayapaan, Mea. Hindi laging yakap. Minsan, malinaw na hangganan." Hindi lang sina Baldomero at Orlinda ang bumalik sa anino ng nakaraan. Si Crisanta matapos masuspende at mawala ng trabaho, umalis sa San Isidro Norte at nagtangkang magsimula sa Maynila. Ngulit dahil sa utang, maling desisyon at patuloy na kayabangan, bumalik siyang talunan. Sa unang pagkakataon, hindi mukhang matapang nang humarap kay Mea sa mediation session na inayos ni Attorney Sabina. Nandun sina Mea, Nasyo, Attorney Sabina, Miss Amabel at sa kabilang panig sina Crisanta, Orlinda at Baldomero na mahina na ang katawan. Hindi ito dramatikong pagkikita na puno ng sigawan. Mas masakit dahil tahimik ang lahat. "Ano ang gusto mong sabihin?" tanong ni Miss Amabel. Matagal bago nakapagsalita si Crisanta. "Nagalit ako sa iyo noon kay Mea.
Kasi kahit ikaw ang pinapagalitan, ikaw pa rin ang kinakampihan ng ibang tao. Akala ko kung masisira kita, ako naman ang makikita. Tumingin si Mea sa kanya. At nung nakita kanila, Crisanta, ano ang nakita nila? Napayuko si Crisanta. Isang taong puno ng inggit, hindi agad sumagot si Mea. Hindi ko pa kayang pagkatiwalaan ka. At hindi ko alam kung kailan. Pero hindi ko na rin gustong ubusin ang buhay ko para kamuhian ka. Harapin mo ang kaso mo. Gawin mo ang community service. At sana sa bawat babaeng makita mong sinakta ng chismis, maalala mo kung ano ang ginawa mo. Tahimik na tumanggo si Crisanta. Hindi iyon perpektong pagbabago. Hindi rin iyon agarang pagkakatatid. Ngunit sapat na iyon para magsimula ang pananagutan. Dumating ang araw ng pinakamahalagang public hearing tungkol sa lupa ng klinik. Punong-puno ang Provincial Hall. Naroon ang mga board members ng Balderrama, ilang opisyal ng probinsya, mga health worker, mga volunteer, at maraming babaeng natulungan ng shelter. Sa isang gilid, nakaupo si Severino Balderrama. Elegante pa rin, suot ang mamahaling suit at relo. Kasama niya si Rosbel Mantes, na matapos mapahiya noon ay kumapit naman sa kanya, umaasang makakabawi ng posisyon sa lipunan. Tumayo si Severino at nagsalita ng may kumpiyansa. Hindi ito personal. Ang gusto lang namin ay tiyakin na legal ang paggamit ng lupa. Kung may pagkakamali sa titulo, dapat itigil ang operasyon ng klinik habang iniimbestigahan. May ilang nagbulungan. Alam ni Mea ang taktikang iyon. Malinis pakinggan, pero sa likod ay may layuning wasaki ng kanilang itinayo. Tumayo si Attorney Sabina. Maayos ang pagkakahawak niya sa makapal na folder. Kung legalidad ang pag-uusapan, mabuti. Dahil dala namin ng orihinal na kopya ng kasulatan ni Don Aurelio Balderrama, ama ni Ginoong Ignacio, na nagsasaad na ang lupang ito ay inilaan para sa serbisyong pangkalusugan ng mahihirap na mamamayan ng San Isidro Norte. Nagbago ang mukha ni Severino. Ipinakita ni Attorney Sabina ang dokumento. Lumang deed of donation, notarized, may pirma ni Don Aurelio, may kasamang board resolution mula pa sa nakarahang dekada. Hindi lang ito basta lupa ng pamilya. Ito ay lupang may malinaw na layunin, health service, maternal care, at community welfare. Walang karapatan si Severino na ibenta ito sa resort developer. Bukod dyan, dagdag ni Sabina, may ebidensya rin kami ng pakikipagkasundo ni Mr. Severino Balderrama sa isang developer habang aktibo niyang pinapakalat ang duda sa titulo ng lupa. Ibig sabihin, hindi siya nagprotekta ng legalidad. Gumawa siya ng krisis para makinabang. Nag-ingay ang bulwagan. Si Severino ay tumayo. That is an accusation. Hindi, sagot ni Sabina. Dokumentado. Isa-isang tumayo ang mga babaeng natulungan ng silong para sa ina. Una si Juviena, bitbit ang anak niyang lalaki. Nung pinalayas ako ng amo ko, dito ako natulog. Kung wala ang silong, baka sa terminal ako ng anak. Sumunod si Pelahia. Biyuda ako. Akala ko wala na akong lugar. Dito ko natutunan na hindi pala kahinaan ang humingi ng tulong. Tumayo rin si Rona May. Ngayon ay bumalik na sa pag-aaral. Nung natakot akong umuwi, sila ang kumausap sa pamilya ko at sa barangay. Hindi nila ako itinago para pagtakpan. Prinotektahan nila ako para makapagsimula ulit. Habang nagsasalita ang mga babae, tahimik si Mea. Nasa tabi niya si Nasio, hawak ang kamay niya. Hindi na ito kwento ng isang babaeng ikinulong. Naging kwento na ito ng maraming babaeng nabigyan ng silong. Pagkatapos ng mga testimonya, biglang tumayo si Baldomero mula sa likod ng bulwagan. Mabagal ang galaw niya, hawak ang tungkod. Nagulat si Mea nang makita siyang naroon. Akala niya hindi ito dadalo dahil mahina na ang katawan. Ako po si Baldomero del Rosario, sabi niya nanginginig ang boses. Ako ang ama ni Mea. Nagkaroon ng katahimikan. Dati, akala ko ang kahihiyan ay kapag may anak kang nabuntis na hindi kasal. Akala ko ang dangal ay kapag walang masabi ang kapitbahay. Dahil doon, sinaktan ko ang anak ko. Ikinulong ko siya. Pinahiya ko siya. At habang buhay kong dadalhin ang kasalanang iyon. Nanginginig ang luha ni Mea pero nanatili siyang tahimik. Tumingin si Baldomero sa mga opisyal. Kung ang klinikang ito ay mawawala, maraming babaeng katulad ng anak ko noon nang mawawala ng takbuhan. Huwag niyo pong parusahan ng mga taong nangangailangan dahil sa kasakiman ng mga lalaking tulad ko noon.
mga lalaking mas inuna ang pangalan kaysa buhay. Hindi binura ng pag-aamin yun ang ginawa ni Baldomero. Ngulit sa unang pagkakataon, hindi niya ipinagtanggal ang sarili niya. Inamin niya ang kasalanan sa harap ng mga taong dati niyang gustong pahangaan. At sa kakaibang paraan, iyon ang naging huling piraso ng katotohanan na kailangan ng buong bayan. Sa dulo ng hearing, malinaw ang desisyon. Mananatili ang Valderrama Maternal Care Center at silong para sa ina. Ipapasailalim sa mas mahigpit na legal protection ng lupa para hindi na ito magamit sa personal na negosyo. Si Severino ay aalisin sa posisyon sa mga proyektong may kinalaman sa foundation at kakasuhan sa pandaraya sa dokumento, conflict of interest at paninirang may layuning makinabang. Si Rosbel, na muling napatunayang sangkot sa paninira, ay naharap din sa kaso at tuluyang nawalan ng anumang impluensya sa bayan. Si Crisanta naman ay iniatas na mag-community service sa ilalim ng women's desk at shelter programs bilang bahagi ng legal settlement sa ilang reklamo habang nagpapatuloy ang iba pang pananagutan niya. Hindi siya agad naging mabait. Hindi agad siya naging kapatid na maaasahan. Ngunit nang makita niya ang mga babaeng umiiyak dahil sa paninirang katulad ng ginawa niya kay Mea, unti-unti siyang natahimik sa harap ng sariling konsensya. Makalipas ang ilang buwan, binuksan ang bagong wing ng shelter. Tinawag itong Amaris House. Hindi ito malaki gaya ng mga ospital sa siyudad, pero maliwanag ito, malinis at may mural sa pader na ipininta ng mga batang anak ng mga inang natulungan ng shelter. Mga araw, kamay, bahay at babaeng magkakayakap. Sa araw ng pagbubukas, suot ni Mea ang simpleng puting damit. Katabi niya si Nasio, karga si Amaris na may hawak na maliit na ribon. Narawan sina Dr. Laramie, Ate Sabina, Miss Amabel, Revel, Manang Dulcelina, Benjo, Nanay Iska, Juviena, Pelagia, Rona May at marami pang taong naging bahagi ng pagbangon niya. Ang Amaris House, sabi ni Mea sa harap ng lahat, ay para sa bawat batang sinabing kahihiyan bago pa man isilang. Para sa bawat inang sinabing nagkamali kaya hindi na dapat mahalin. Para sa bawat babaeng minsang ikinulong ng takot. Dito, hindi namin itatanong kung bakit ka nadapa para husgahan ka. Tatanungin namin kung paano ka namin tutulungang tumayo. Pinalakpakan siya ng mga tao. Si Amaris, walang muwang, pumalakpak din habang tumatawa. Napangiti si Mea at hinalikan ng anak sa noo. Sa dulo ng araw, matapos ang programa, naglakad si Mea sa likod ng klinik kasama sina Nasio at Amaris. Mula sa bahaging iyon ng bayan, natatanaw sa malayo ang lumang kalsadang papunta sa bahay ng mga Del Rosario. Hindi na niya kailangang puntahan iyon para patunayan na matapang siya. Hindi na niya kailangang balikan ng bakurang minsang naging saksi ng kanyang kahihiyan. Ngunit, sandali siyang huminto at tumingin sa direksyong iyon. Anong iniisip mo? Tanong ni Nasio. Mahinang ngumiti si Mea. Na dati akala ko kapag nakaalis ako roon tapos na ang laban. Pero ang totoo, mas mahirap palang palayain ang sarili sa boses nila sa loob ng isip ko. At ngayon, tinignan ni Mea si Amaris na abala sa pagpitis ng maliliit na damo sa gilid ng daan. Ngayon, hindi na boses nila ang pinakamalakas. Kanino na? Hinawakan ni Mea ang kamay ni Nasio. Sa akin na. Lumapit si Amaris sa tinakapang tuhod niya. Mama, uwi na tayo? Napangiti si Mea. Oo anak, uwi na tayo. At sa salitang iyon, naramdaman niya ang kahulugan ng tunay na tahanan. Hindi ito bahay na walang gulo. Hindi ito pamilyang perpekto. Hindi rin ito nakaraan na nabura na parang hindi nangyari. Ang tahanan pala ay lugar kung saan hindi ka kailangang ikulong para maituwid. Lugar kung saan ang anak ay hindi tinatawag na kahihiyan. Lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi panakot, kundi silong. Habang papalubog ang araw sa San Isidro Norte, sabay-sabay naglakad sina Mea, Nasio at Amaris pabalik sa liwanag ng klinik. Sa likod nila, naiwan ang lumang kwento ng panghuhusga. Sa harap nila, naroon ang buhay na pinili nilang buuin. May sugat, may alaala, pero puno ng dignidad, pag-asa at pagmamahal na hindi na kailangang itago sa sinuman.